sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya, hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya, nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng mga bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan,
para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesus. Sa araw na ito, ang mga parokya, ang mga simbahan ay nagbubunyi sa pagpaparangal sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ang puso na lagi na nagpapahayag ng hindi masusukat na awa at pag-ibig sa atin ng Diyos. Yung Sacred Heart of Jesus, popular po sa atin yan, sa mga larawan at sa mga imahen na kung saan nakikita ang puso ng Panginoong Hesus sa kanyang dibdib, tinuturo ni Hesus ang puso na ito, o minsan hawak-hawak pa nga niya ang kanyang puso. Nagpapaalaala sa atin ng puso na sa krus ng Kalbaryo ay sinibahan, upang doon ay umagos ang tubig at dugo na tanda ng walang hanggang pagpapala na hatid ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Alam po ninyo mula sa mga pagbasa na ipinahayag sa araw na ito, nangungusap po sa bawat isa sa atin ang puso ng Panginoong Hesukristo. Mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, ibinubulong o ipinapahayag ng puso ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng mga napapagod at nabibigatan sa buhay, sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang aking pamatok, ang inyong pasanin, sapagkat ito ay magaang. Mula naman po sa aklat ng Deuteronomio, ang puso ng Panginoong Hesus din ang bumubulong at nangungusap sa atin at nagsasabi, kayo ang bayang banal, ang bayang aking pinili sa lahat, kayo'y akin. At kayo ay aking iniibig. Magiging tapat ako sa inyo hanggang sa inyong kahuli-hulihang salinlahi. Ako ang nagligtas sa inyo mula sa inyong mga pagkaalipin. At ang ating pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan ang nagsasabi, bumubulong din ang puso ni Jesus na nagsasabing, ako'y naparito para iligtas kayo at bayaran ang lahat ng inyong mga utang, dala ng inyong mga kasalanan. Mula po sa mga salitang ito, ang puso ng Panginoong Hesus ang patuloy na nagpapala sa atin. At binibigyan tayo ng biyaya ng unang-una, kapayapaan at kapanatagan. Kapayapaan at kapanatagan mula sa katotohanan na tayo ay minahal at patuloy na minamahal ng Diyos. Hindi po totoo na walang nagmamahal sa atin. At itong puso din ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga salita mula sa banal na kasulatan na ating binanggit ang nagsasabi tayo pinagpapala ng ligaya, ng tuwa, ng tapang at ng pananabik upang tayo din ay magmahal sa ating kapwa, sapagkat tayo ang unang minahal at may sapat po tayong kakayahan para magmahal din sa iba. Mga minamahal, ating tandaan ang salita ni San Juan sa kanyang unang sulat na si Jesus ay nananahan sa atin at tayo ay nananahan kay Jesus kapag tayo nagmamahal. At nakikilala natin ang Diyos kapag tayo nagmamahal. Dahil ang Diyos ang pagmamahal. Sa totoo lang, abot-abot ang kanyang biyaya sapagkat ang puso ni Jesus sa harap ng ating mga kasalanan, sa harap ng ating mga kahinaan at pagkukulang, ang puso ni Jesus ang tinitibok ay pag-ibig, hindi paghuhusga, pagpapatawad, hindi pagpapalayas. Salamat sa Diyos, sa puso ni Jesus, na sa ating umibig, nagmahal, nagpatawad, naawa. At ito'y tuloy hanggang ngayon sa ating buhay. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak,
at Espiritu Santo. Amen.